Magandang araw. Ngayon, susuriin natin ang isang napakataas na pangyayari na nagdulot ng matinding pagkabahala. Paano nagawang puntiryahin at mapatay ng Israel ang mga pangunahing pinuno ng Hezbollah, kabilang na sina Suhail Husseini at Hassan Nasrallah, sa mismong loob ng kanilang mga matibay na bunker. Ating isa-isahin ang mga detalye. Dramatikong tumaas ang operasyong militar ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon. Ang mga leader na ito ay hindi basta nakaupo lang. Nasa mga well-protected na bunkers sila na dinisenyo upang makayanan ang mga titinding pambobomba. Kaya, paano na isagawa ng Israel ang tumpak na atake? Una, ang intelihensya. Kilala ang Mossad ng Israel sa kanilang husay sa pagtitipon ng intelihensya. Malamang na matagal nilang minanmanan ang mga kilos ng Hezbollah at nakakalap ng critical na impormasyon tungkol sa mga lokasyon at gawain ng kanilang mga pinuno. Pangalawa, ang teknolohiya. Gumagamit ang Israel ng mga makabagong kagamitang militar. Ang mga missile na ginamit sa mga atake na ito ay hindi pangkaraniwang mga rocket. Pinag-usapan natin ang mga precision-guided munitions na may mga advanced na navigation system na kayang tukuyin ang eksaktong mga target kahit na malalim ang mga ito sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi lang doon nagtatapos. Ang mga bunker na ito ay hindi lamang malalim. Pinatibay pa ang mga ito ng mga patong-patong na konkreto at bakal. Upang makapasok sa ganoong mga depensa, malamang na gumamit ang Israel ng mga bunker buster bomb. Ang mga bombang ito ay partikular na dinisenyo upang maglagos sa mga matitigas na ibabaw bago sumabog na tinitiyak ang pinakamatinding epekto sa target sa loob. Matindi ang naging resulta. Gumanti ang Hezbollah sa pamamagitan ng pagpapaulan ng mga rocket sa hilagang Israel na nagdulot ng pinsala at mga nasugatan. Lumawak na ang hidwaan sa puntong nakikialam na ang mga pandaigdigang manlalaro kung saan inilikas ng mga bansang tulad ng China at Turkey ang kanilang mga mamamayan mula sa rehiyon. Inakusahan ng United Nations ang Israel ng paggawa ng mga krimen laban sa sangkatauhan sa pamamagitan ng sadyang pagpuntirya sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Gaza na nagpalala sa krisis humanitarian. Habang patuloy na nagbabago ang sitwasyon, nananawagan ang pandaigdigang komunidad para sa agarang tigil putukan at nagbabala sa posibilidad na hindi na makontrol ang sitwasyon. Nasasaksihan natin ang isang critical na sandali sa gitnang silangan na may malaking implikasyon sa katatagan ng rehiyon at pandaigdigang politika. Ano kaya ang ibig sabihin nito para sa hinaharap? Ang panahon lamang ang makapagsasabi. Ngunit isang bagay ang malinaw, malayo pa sa pagtatapos ang hidwaang ito, at narito kami upang ipagbigay alam sa inyo ang bawat pagbabago. Salamat sa panonood at huwag kalimutang i-like, magkomento at mag-subscribe para sa karagdagang mga kaalaman tungkol sa nagbabagong sitwasyong ito. Manatiling ligtas at magkita-kita tayo sa susunod.